Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Narito na naman po ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat, isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso. Samahan niyo po akong muli sa isang paglalakbay na puno ng luha, pag-asa at pag-ibig. Sabi nila, ang isang pamilya ay parang isang bahay. Kapag nawala ang isang haligi nito, madaling gumuho ang lahat. Ngunit paano kung sa gitna ng mga guho, may isang taong darating na hindi man kadugo, ay may dalang liwanag. Isang liwanag na kayang buuing muli ang mga pusong nabasag at itayong muli ang isang tahanang winasak ng kalungkutan. Ang malaking bakal na tarangkahan ng Hacienda del Sol Dorado ay dahan-dahang bumukas at sa bawat pag-usad nito ay tila humihigpit ang pagkakahawak ng kaba sa aking dibdib. Ang tunog nito ay parang isang halimaw na nag-iinat, handang lamunin kung sino mang mangahas na pumasok. Mula sa sinasakyan kong tricycle, tanaw na tanaw ko ang isang mansyon na tila hinugot mula sa isang pelikula. Malaki, marangya, at napapalibutan ng isang hardin na perpektong-perpekto ang pagkakaayos. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may kakaibang lamig itong hatid. Walang ingay ng mga batang naglalaro, walang tawanan. Tanging ang marahang ihip ng hangin na nagpapagalaw sa mga dahon ng naglalakihang puno ng akasya. Hanggang dito na lang po tayo, ma'am. Sabi ng driver, itinigil ang tricycle sa tapat mismo ng bumukas na tarangkahan. Bumaba ako. Nanginginig pa ang mga tuhod habang hinihila ang aking nag-iisang maleta. Sa bawat hakbang ko sa mahabang daan ng bato, patungo sa pangunahing pinto, pakiramdam ko ay sinusuri ako ng daan-daang matang hindi ko nakikita. Ang mga bintana ng mansyon ay parang mga matang nakatingin sa akin nang walang emosyon. Kayanin mo to, Wei. Sabi ko sa aking sarili, hinigpitan ang hawak sa strap ng aking bag. Para sa kanila, kailangan mong kayanin to. Nang malapit na ako sa malaking pinto na gawa sa nara, isang mabilis na anino ang dumaan sa aking gilid. Isang kislap ng kulay rosas. Bago pa man ako makapag-react, naramdaman ko ang isang malamig at malagkit na likido na bumuhos mula sa itaas. Dumaloy sa aking ulo, sa aking buhok, at sa nag-iisa kong disenteng bestida. Napatigil ako. Nanlalaki ang mga mata. Ang amoy. Amoy pintura. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay at hinawakan ang aking buhok. Kulay puti. Isang lata ng puting pintura ang nakabalanse sa isang sanga ng puno. Sa itaas ko. Kaya ngayon noon ay wala ng laman. Mula sa likod ng isang malaking paso na narinig ko ang mahinang hagik-gik. 3 pares ng mga mata ang sumilip, magkakamukha, na may parehong mapanuksong na ngiti sa kanilang mga labi. Ang mga Saldanha triplets, o sa aking kaso ngayon, ang mga Montecillo triplets. Bago pa man ako makapagsalita, bumukas ang malaking pinto. Isang babaeng nasa katanghalang gulang, nakasuot ng uniforme ng kasambahay, ang lumabas na may gulat sa mukha. Naku Diyos ko, anong nangyari sa'yo, Hija? Wala akong nagawa, kundi tumayo roon. Basang-basa sa pintura, habang ang 3 bata ay mabilis na nagtatakbo papasok sa mansyon. Ang kanilang mga tawanan ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na pasilyo. Pakiramdam ko, hindi pintura ang ibinuhos sa akin, kundi isang baldeng kahihiyan. Pagkatapos akong tulungang maglinis ng kasambahay na nagpakilalang si Manang Elsa, dinala niya ako sa isang silid-aklatan na mas malaki pa sa bahay namin sa probinsya. Ang mga estante ng libro ay abot hanggang sa kisame, at ang amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy ay nangingibabaw sa hangin. Sa gitna ng silid, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany, nakaupo ang isang lalaki. Si Dante Montecillo. Hindi siya tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga papeles na nasa kanyang harapan.
Ang kanyang mukha ay tila inukit mula sa bato. Matigas. Walang emosyon, na may pangga na laging tila nagpipigil ng galit. Kahit nakaupo, ramdam mo ang kapangyarihan at ang lamig na bumabalot sa kanya. Ikaw si Liwayway Ramos, sabi niya. Hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. Ang kanyang boses ay malalim at walang kabuhay-buhay. O opo, sir, nautal kong sagot. Pinipigilan ang sarili kong yakapin ang aking katawan dahil sa lamig ng kanyang presensya. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay maitim at malalim. At nang magtama ang aming paningin, pakiramdam ko ay nakita niya ang lahat ng aking mga kasinungalingan at takot. Agad akong yumuko. Nababasa ko rito sa iyong resume na mayroon kang malawak na karanasan sa pag-aalaga ng mga bata. Patuloy niya ibinalik ang tingin sa mga papel. 10 bata na raw ang inalagaan mo. Hindi ako umimik. Bawat salita sa resume na yon ay isang kasinungalingan na binuo ko dahil sa desperasyon. Hindi ko kailangan ng experience mo, sabi niya. At sa wakas ay isinara ang folder. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa at tinitigan ako ng diretso. Hindi ko kailangan ng mga laro o ng mga kwento. Isa lang ang kailangan ng mga anak ko at isa lang ang hinihiling ko sa'yo. Huminga siya ng malalim. Disiplina. Yan lang ang kailangan nila. Yan ang trabaho mo. Gawin mo silang masunurin. Gawin mo silang tahimik. Naiintindihan mo ba? Tumango lang ako. Hindi magawang magsalita. Mabuti. Manang Elsa will show you to your room. Ang mga patakaran ay nasa ibabaw ng iyong kama. Basahin mo. Sundin mo. Isang pagkakamali lang. Aalis ka. Tumayo siya. Hudyat na tapos na ang aming pag-uusap. Ni hindi man lang niya binanggit ang nangyari sa akin kanina. Para sa kanya, isa lang akong empleyado, isang bagay na maaaring palitan anumang oras. Ang silid ko ay nasa dulo ng isang mahabang pasilyo sa ikalawang palapag, katapat ng silid ng mga bata. Malaki ito at malinis, ngunit walang palamuti. Walang pakiramdam na isa itong tahanan. Pagkapasok ko, isinara ko ang pinto at huminga ng malalim. Gusto kong umiyak, pero pinigilan ko. Dahil sa nangyari sa aking damit, wala akong maisuot, kundi ang lumang uniforme na ipinahiram sa akin ni Manang Elsa. Binuksan ko ang aking maleta, umaasang may maisasalba pa ako sa aking mga damit para may maisuot bukas. Ngunit pagbukas ko nito, isang matamis at malagkit na amoy ang sumalubong sa akin. Ang lahat ng damit ko, ang mga damit na pinag-ipunan ko ng ilang buwan, ay basang-basa sa fruit juice. Bawat isa sa kanila ay malagkit at sira na. Sa ibabaw ng mga damit, may isang pirasong papel, isang drawing ng isang babaeng may X sa mga mata. At sa ilalim nito ay nakasulat, "Umalis ka dito." Doon na bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Napaupo ako sa sahig, sa gitna ng silid na malamig at dayuhan. Niyakap ko ang aking mga tuhod, hawak ang aking mga damit na sira na. Ang pintura sa aking buhok ay nagsisimula ng tumigas. Ang kahihiyan, ang takot, at ang bigat ng utos ni Mr. Montesillo ay dumagan sa akin ng sabay-sabay. 10. Ako ang pang-11 sa loob lamang ng isang buwan. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit. Hindi ito mga bata. Sila ay maliliit na sundalong binigyan ng misyon na paalisin ang lahat ng kaaway. At ako ang pinakabago nilang kalaban. Pinunasan ko ang aking mga luha, gamit ang likod ng aking palad. Tumingin ako sa paligid ng malungkot na silid, sa maletang puno ng mga sirang damit, at sa sarili kong refleksyon sa salamin na mukhang isang kawawang basahan. Hindi ko to kaya. Bulong ko sa hangin. Ang boses ko ay basag. Aalis na ako bukas. Magdamag. Ang mga salitang aalis na ako bukas ay paulit-ulit na umikot sa aking isipan, parang isang sirang plaka. Niyakap ko ang aking mga tuhod habang nakaupo sa malamig na sahig.
Ang mga basang damit ay nakakalat sa aking paanan. Bawat hikbi ay nagpapaalala sa akin ng aking kabiguan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang imahe ang biglang sumagi sa aking isip. Ang mukha ng aking ina. Ang kanyang mga ngiting pagod, ngunit puno ng pag-asa. Ang mga kapatid kong nag-aaral. Ang pangako kong bibigyan sila ng mas magandang buhay. Hindi. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi pa. Kung aalis ako, para ko na ring sinabing tama sila. Na isa lang akong mahinang babae na kayang-kaya nilang paglaruan. Para ko na ring tinalikuran ang pamilya ko. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang maruming manggas ng unipormeng suot ko. Isang bagong determinasyon ang pumalit sa aking pagkatakot. Hindi ako aalis. Lalaban ako. Pero hindi sa paraang inaasahan nila. Kinabukasan, nagising ako bago pa man tumilaok ang mga manok. Dahan-dahan akong bumangon, niligpit ang mga sirang damit at itinago sa ilalim ng kama. Pagkatapos maligo, isinuot kong muli ang unipormeng ipinahiram sa akin ni Mana ng Elsa na nilabhan ko kagabi. Bago ako lumabas ng kwarto, huminga ako ng malalim. Bagong araw, bagong laban, way. Pagbaba ko sa kusina, naroon na si Manang Elsa. Naghahanda ng kape. Ngumiti siya sa akin ng may halong awa. Hija, sigurado ka ba? Pwede namang kitang tulungang mag-impake. Mahina niyang sabi. Ngumiti ako pabalik, isang pilit na ngiti na sana'y magmukhang totoo. Hindi po, Manang. Dito lang po ako. At kung okay lang po, ako na po ang maghahanda ng almusal ng mga bata. Nagulat si Manang Elsa, pero tumango na lang din. Hinanap ko ang mga sangkap na kailangan ko. Hindi ako magluluto ng tinapay o itlog na laging nakahain sa kanila. Magluluto ako ng champorado. Ang paboritong almusal namin sa probinsya tuwing umuulan, ang pagkain na laging nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng isang tahanan. Habang hinahalo ko ang malagkit na kanin at tableya, isa-isang nagsidatingan ang mga bata sa kusina. Nauna si Tala, ang pinakamatanda, na may dala laging libro. Sumunod si Sinag, na may mapanuksong ngiti pa rin sa labi. At ang huli ay si Dalisay, na nagtatago sa likod ng kanyang mga kapatid. Nang makita nila ako, nawala ang kanilang mga ngiti. Napalitan iyon ng pagtataka. Tila hindi sila makapaniwala na narito pa rin ako. Inaasahan siguro nilang isang bakanteng upuan at ang balitang wala na ang pang-11 nilang yaya. Hindi ko sila pinansin. Nagpatuloy lang ako sa paghahalo na para bang wala akong nakikita. Nagsimula akong maghain sa kanilang mga mangkok. Isang mainit at mabangong champorado na nilagyan ko ng gatas at kaunting tuyo sa gilid para sa mga may gusto. Ano yan? Mukhang putik, sabi ni Sinag, nakangiwi. Hindi ako sumagot. Inilapag ko lang ang mga mangkok sa kanilang harapan at umupo sa isang silya sa gilid. Tahimik. Nagkatinginan silang tatlo. Si Tala ay sumilip sa mangkok. Sinuri ito na parang isang siyentipiko. Si Dalisay naman ay tinititigan lang ito, ang mga matay puno ng pag-aalinlangan. Si Sinag, sa kanyang pagiging mapanghamon, ang unang kumuha ng kutsara. Sumubo siya ng kaunti, naghihintay na may masamang mangyari. Pero wala. Dahan-dahan, ang kanyang pagkunot ng noo ay napalitan ng kaunting pagkagulat. Sumubo siyang muli. At isa pa, di nagtagal, tahimik na silang kumakain. Walang nagreklamo, walang nagsalita. Tanging ang tunog lang ng kanilang mga kutsara na tumatama. Sa mangkok ang maririnig, isang maliit na tagumpay, pero para sa akin, ito'y isang malaking hakbang. Pagkatapos ng almusal, sa halip na pilitin silang mag-aral o sundin ang isang mahigpit na schedule, dinala ko sa sala ang isang bayong ng mga makukulay na papel na nakita ko sa bodega. Umupo ako sa sahig at nagsimulang magtupi. Nagsimula akong gumawa ng mga ibon na may iba't ibang kulay at laki. Habang nagtutupi,
Sinimulan kong magkwento sa hangin. Sa probinsya namin, mahina kong sabi, kahit alam kong nakikinig sila mula sa hagdanan, may paniniwala kami na ang mga ibon ay tagapagdala ng mga mensahe. Kaya kapag meron kaming isang hiling o isang sikreto na hindi namin masabi kahit kanino, isinusulat namin ito sa isang maliit na papel. Itutupi namin ito sa loob ng isang ibong papel at ilalagay sa isang kahon. Walang pwedeng magbasa. Ang mga ibon lang at ang hangin ang nakakaalam. Nagpatuloy ako sa pagtutupi. Isang dilaw na ibon, isang asul, isang pula. Inilagay ko ang mga natapos kong ibon sa isang maliit na kahon na gawa sa kawayan na inilagay ko sa gitna ng maliit na mesa. Ito ang kahon ng ang lumilipad na lihim ng mga ibon. Sabi ko pa, ngumingiti sa aking sarili. Isang ligtas na lugar para sa lahat ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng bibig. Narinig ko ang mga yabag paakyat. Hindi nila ako pinansin. Buong hapon, nanatili ako sa sala, gumagawa ng mga ibon. Dumating ang oras na lumapit si Sinag. Kumuha siya ng isang pulang ibon na katatapos ko lang. Tinitigan niya ito ng matagal. At pagkatapos, sa isang mabilis na kilos, ginusot niya ito sa kanyang mga kamay at ibinato sa sahig. Tumingin siya sa akin, naghihintay ng reaksyon. Naghihintay siyang magalit ako, pero ngumiti lang ako. Dahan-dahan kong pinulot ang nagusot na papel at nagsimulang gumawa ng panibago. Isang pulang ibon, katulad ng sinira niya. Ang kanyang muka ay nagpakita ng pagkalito. Tinalikuran niya ako at padabog na umalis. Alam kong nakikita nila ang lahat. Nakikita nila ang aking pasensya. Nang magdidilim na, habang nag-aayos ako ng mga gamit para umakyat na sa aking silid, isang anino ang mabilis na dumaan sa aking gilid. Isang maliit na figura. Nakita ko si Dalisay. May hawak siyang isang maliit na puting ibong papel na halatang gawa ng isang bata. Puno ito ng mga gusot at hindi perpektong tupi. Nagtago ako sa likod ng isang haligi. Nakita ko siyang dahan-dahang lumapit sa kahon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Mabilis niyang inilagay ang kanyang puting ibon sa loob at pagkatapos ay kumaripas ng takbo paakyat na para bang nakagawa ng isang krimen. Napangiti ako. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon mula nang tumapak ako sa hasyenda na ito. May isa nang nagtiwala. Nang gabing iyon, pagkatapos kong siguraduhin na tulog na ang mga bata, dumaan ako sa sala para iligpit ang kahon. Ngunit sa aking pagmamadali, isang ibon ang nahulog mula rito nang hindi ko namamalayan. Ang puting ibon ni Dalisay. Umakyat ako sa aking silid, dala ang isang maliit na sinag ng pag-asa. Ilang oras ang lumipas, ang buong bahay ay nababalot na sa katahimikan. Mula sa kanyang opisina, lumabas si Dante Montesillo. Ang muka ay pagod mula sa maghapong trabaho. Naglalakad siya sa madilim na pasilyo nang may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon sa sahig. Isang maliit na puting bagay na naiilawan ng sinag ng buwan mula sa bintana. Pinulot niya ito. Isa itong ibong papel. Gusot-gusot at hindi perpekto. Dahil sa kuryosidad at sa isang impulsong hindi niya maintindihan, dahan-dahan niyang binuklat ang mga tupi nito. Sa loob, nakasulat sa pabilog at nanginginig na sulat kamay ng isang bata, ang mga salitang gumimbal sa kanyang mundo at unti-unting dumurog sa pader na yelong matagal na niyang binuo sa paligid ng kanyang puso. Miss na kita, Mami. Ang maliit na piraso ng papel sa aking kamay ay tila may bigat ng 1,000 bato. Ang mga salitang isinulat ng nanginginig na kamay ng aking anak na si Dalisay ay parang mga punyal na paisa-isang tumutusok sa baluting yelo na matagal ko nang binuo sa paligid ng aking puso. Miss na kita, Mami. Napapikit ako ng mariin. Sa isang iglap,
bumalik ang lahat. Ang halimuyak ng mga puting rosas sa hardin na paborito niya. Ang tunog ng kanyang tawa na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo ng mansyon na ito. Mga pasilyong na ngayon ay puno na lamang ng nakabibinging katahimikan. Ang init ng kanyang kamay sa tuwing hinahawakan niya ang sa akin. Si Amra. Para protektahan ang aking mga anak, itinago ko siya. Itinago ko ang kanyang mga larawan. Ikinulong ko ang kanyang mga alaala sa isang silid na walang sinumang pwedeng pumasok. Pinaniwala ko ang aking sarili na kung hindi nila siya makikita, kung hindi nila siya maaalala, ay hindi sila masasaktan. At higit sa lahat, hindi ako masasaktan. Ngunit ang ibong papel na ito, ang munting lihim na ito na inilipad palabas sa hawla ng puso ng aking anak, ay isang malupit na sampal sa akin. Isang patunay na lahat ng ginawa ko ay walang silbi. Ang kalungkutan ay naroon pa rin. Nakakubli sa likod ng kanilang pagiging pilyo. Lumuluha sa katahimikan ng kanilang mga gabi. At ako, ang kanilang ama, ay naging bulag dito. Dala ang papel. Naglakad ako patungo sa aking opisina. Binuksan ko ang ilaw at ang aking mga mata ay agad na napako sa nag-iisang larawan na itinira ko. Isang larawan naming 5, kuha 1 linggo bago siya mawawala. Nakangiti si Amara, karga si Dalisay, habang sinatala at sinag ay nakakapit sa kanyang bestida. Nakatayo ako sa kanyang tabi. Isang ngiti rin ang nasa aking labi, isang nanangiting hindi ko na matandaan kung paano gawin. Isang masayang alaala. Ngunit ngayon, ito ay isang masakit na paalala ng lahat ng nawala sa amin. Kinabukasan, may kakaiba sa hangin. O marahil, sa akin lang. Mula sa bintana ng aking opisina, na tanawang hardin, sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, pinanood ko ang aking mga anak. At pinanood ko siya. Si Liwayway. Hindi niya sila pinipilit na magbasa ng libro o gumawa ng kanilang mga aralin. Sa halip, nakaupo silang lahat sa damuhan, sa ilalim ng puno ng mangga. May hawak siyang isang maliit na gunting at tinuturuan niya si Tala kung paano gumupit ng isang paru-paro mula sa isang dahon. Si Sinag ay tumatawa habang sinusubukan niyang gayahin ito. At si Dalisay, ang aking tahimik na si Dalisay, ay nakaupo malapit sa kanya, nakasandal sa kanyang balikat, payapang nanonood. Walang sigawan, walang yakan, walang pilitan. Isang bahagi ko ang nakaramdam ng pagtataka. Paano niya nagagawa ito? Ang babaeng ito na puno ng kasinungalingan ang resume na may suot na unipormeng halatang hindi kanya. Paano niya nagagawang paamuin ang 3 maliliit na halimaw na sumira sa pasensya ng 10 profesional na yaya? Ngunit may isa pang bahagi sa akin na nakaramdam ng pagdududa. Isang malamig na tinig sa aking isipan na nagsasabing lahat ng ito ay isang palabas lamang. Ang pag-iisip kong yon ay naputol ng isang pamilyar na itim na sasakyan ang pumasok sa tarangkahan. Bumukas ito at iniluwa ang isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng puting bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mga labi ay may kulay dugong rosas. Si Corazon, ang kapatid ni Amara. Dante, mahal ko. Bati niya sa akin nang makapasok sa aking opisina. Ang boses ay matamis ngunit may talim. Hinalikan niya ako sa pisngi. Naparito ako para dalawin ang aking mga anghel. Alam mo na, hindi ako mapakali kapag hindi ko sila nakikita. Sabay kaming lumabas patungo sa hardin. Nang makita ng mga bata ang kanilang tiya, agad silang nagsitakbuhan papalapit. Si Corazon, gaya ng dati, ay may dalang mga regalo, mga manikang mas malaki pa sa kanila, at mga kahon ng mamahaling tsokolate mula sa ibang bansa. Para sa aking mga paboritong prinsesa, sabi niya, at isa-isang niyakap ang mga bata. Ang kanyang mga mata ay napunta kay Liwayway
na magalang na tumayo sa isang tabi. Sinuri niya si Liwayway mula ulo hanggang paa. Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang tanging nagpapakita ng kanyang hindi pagsang-ayon. Nang oras na ng tanghalian, ipinaghanda kami ni Liwayway ng simpleng tinolang manok. Ang amoy nito ay nagpaalala sa akin ng mga lutong bahay. Simple at malinis. Ngunit nang ilapag ito sa mesa, tiningnan ito ni Corazon na para bang isa itong dumi. Ano ito? Tanong niya. Hindi kay Liwayway, kundi sa akin. Tinolang manok. Mahina kong sagot. Kumuha siya ng kaunting sabaw gamit ang kutsara at tinikman ito. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Alam mo, Dante, sabi niya, habang maingat na ibinabalik ang kutsara sa mesa, si Amara ay hindi kailanman hahayaang kumain ng ganito ang mga anak niya. Masyadong simple, masyadong pangkaraniwan. Naramdaman ko ang pag-igting ng hangin. Nakita kong napayuko si Liwayway, ngunit bago pa ako makapagsalita, aksidenteng natabig ni Sinag ang kanyang baso ng tubig. Natapon ito sa puting-puting mantel ng mesa. Sinag, sita ni Corazon. Ang kanyang boses ay biglang naging matalas. Tingnan mo ang ginawa mo. Lagi ka nalang pabaya. Nakita ko ang pagkatakot sa mga mata ni Sinag. Hahawakan na sana niya ito nang biglang lumapit si Liwayway. Ngumiti siya ng malumanay at kumuha ng isang table napkin. Nako, ayos lang yan, Sinag, sabi niya sa isang mahinahong boses na ikinagulat ko. Aksidente lang yan. Tubig lang naman. Matutuyo rin. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahan niyang pinunasan ang natapong tubig. Ang kanyang kilos ay kalmado at hindi nagpapakita ng anumang inis. Natigilan kaming lahat. Maging si Corazon ay hindi nakapagsalita. Sa isang sandali, nakita ko sa mga mata ni Liwayway hindi ang isang yaya, kundi isang ina, isang tagapagtanggol. Ang buong hapon ay lumipas na may tensyon. Nang paalis na si Corazon, hinatid ko siya sa kanyang sasakyan. Bago siya pumasok, humarap siya sa akin. Ang kanyang matamis na ngiti ay bumalik na. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Dante, sabi niya, hinawakan ang aking braso. Ang kanyang mga kuko na perpektong na mani-pedicure ay bahagyang bumaon sa aking damit. Maganda ang hangarin mo. Sa pagkuha ng isang simpleng babae mula sa probinsya, siguro iniisip mong mas madali siyang kontrolin. Huminga siya ng malalim at lumingon sa direksyon ng bahay, kung saan natatanaw namin si Liwayway na tinutulungan si Dalisay na itali ang sintas ng sapatos nito. Pero mag-ingat ka sa kanya, Dante. Bulong niya, ang kanyang boses ay parang isang ahas. May kung anong kakaiba sa mga ngiti niya. Masyadong perpekto, masyadong mapagpanggap, baka may tinatago. Pumasok siya sa kotse at umalis. Iniwan ako roon na nakatayo. Ang kanyang mga salita ay tumatagos sa aking isipan na parang lason. Tumingin akong muli kay Liwayway. Nakangiti siya habang ginugulo ang buhok ni Dalisay. Isang simpleng ngiti, isang inosenteng nasangiti. Pero dahil sa mga salita ni Corazon, sa unang pagkakataon, nakita ko ito bilang isang maskara. Ang pagbisita ni Corazon ay nag-iwan ng isang manipis na yelo sa hangin. Kinabukasan, ang mga bata ay naging mas tahimik kaysa dati. Maging si Sinag ay tila nawalan ng ganang mangasar. Ang mga ngiti na unti-unti ko nang nakikita ay muling nagtago sa likod ng isang pader ng kalungkutan. Alam ko kailangan kong gumawa ng isang bagay. Isang bagay na hindi inaasahan, isang bagay na wawasak sa lahat ng malamig na patakaran ng bahay na ito. Magbe-bake tayo ng cookies, deklara ko sa kanila. Pagkatapos ng tanghalian, nagkatinginan silang tatlo, ang mga mukha ay puno ng pagtataka. Pero wala sa schedule yan, sabi ni Tala. Ang laging may hawak na libro, ang tagapagbantay ng kaayusan. Sabi ni Papa, kailangan naming magbasa pagkatapos kumain. Ngumiti ako. Well,
Ngayon, ako ang boss. At sabi ng boss, magkakalat tayo sa kusina. Sa simula, sila'y nag-aalinlangan. Si Tala ay nakatayo lang sa gilid, nakahalukip-kip, hindi aprubahan ng aking plano. Si Dalisay ay mahiyain na humahawak lang sa laylayan ng aking damit. Isisinag lang ang may kislap ng interes sa kanyang mga mata. Inilabas ko ang lahat ng sangkap, harina, asukal, itlog, butter at chocolate chips. Ibinigay ko kay Sinag ang harina at asukal para paghaluin. Binigyan ko si Dalisay ng mga itlog para basagin sa isang mangkok. At si Tala, lumapit ako sa kanya. Tala, mahina kong sabi, ikaw ang pinakamatanda, kaya ikaw ang pinakaimportante sa lahat. Ikaw ang magiging head chef. Ikaw ang magsasabi sa amin kung tama na ba ang paghahalo. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang mukha. Isang kislap ng pag-aalinlangan na napalitan ng kaunting interes. Dahan-dahan, lumapit siya sa mesa. Ang kusina, na dati tahimik at malinis, ay biglang napuno ng ingay at kalat. Sinimulan ni Sinag ang lahat ng aksidente niyang naihagis ang isang dako ng harina sa mukha ni Dalisay. Sa halip na umiyak, tumawa si Dalisay at gumanti. Naglagay ng harina sa ilong ni Sinag na parang clown at doon na nagsimula ang isang digmaan ng harina. Sa gitna ng tawanan at puting-puting alikabok, nakita kong nakatayo si Tala sa gilid, hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa aming lahat. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang emosyon sa kanyang mukha na hindi ko pa nakikita dati. Isang malalim na kalungkutan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Lumapit ako sa kanya. Hindi pinapansin ang harina sa aking buhok at mukha. Ayos ka lang, Tala? Umiling siya. At isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Gumawa ng isang maliit na linya sa harinang nakadikit sa kanyang pisngi. Ganito rin kami dati. Bulong niya, ang boses ay basag. Si Mommy, tinuruan niya akong mag-bake. Ito yung paborito naming gawin. Sabi niya, ako raw ang head chef niya. At doon na siya bumigay. Humagulgol siya. Isang iyak na matagal nang kinikimkim sa kanyang maliit na dibdib. Ang iyak ng isang batang naulila. Ang iyak ng isang batang nangungulila sa init ng yakap ng kanyang ina. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Niyakap ko lang siya ng mahigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking balikat at doon inilabas ang lahat ng sakit. Naramdaman ko ang pagyakap din ni Sinag at Dalisay mula sa likuran. Apat kaming magkakayakap sa gitna ng kusinang puno ng harina, pinagsasaluhan ng isang sandali ng kalungkutan at pag-unawa. Ilang minuto ang lumipas nang bumitaw si Tala sa pagkakayakap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay namumula pa. Ngunit sa unang pagkakataon, mayroon na itong liwanag. Okay, sabi niya sa isang mahinang boses. Ako ang head chef. Sinag, kulang pa sa asukal iyan. Isang matamis na ngangiti ang sumilay sa aking labi. Sa wakas, ang pader ay nagsimula ng gumuho. Nang dumating si Dante Montesillo mula sa trabaho, hindi ang ingay o ang kalat ang kanyang naabutan. Naabutan niya ang resulta nito. Ang buong bahay ay amoy bagong lutong cookies. At sa sala, naabutan niya kaming apat na nakaupo sa sahig, nagpupunasan ng harina sa aming mga katawan habang tumatawa. Sina Tala, Sinag at Dalisay ay may mga mantsa ng tsokolate sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga tawa ay dalisay at masaya. Isang tunog na matagal nang nawala sa tahanang ito. Nakatayo lang siya sa may pintuan, hindi makapaniwalang nakatingin sa amin. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, gaya ng dati, ngunit ang kanyang mga mata, may kakaiba sa mga mata niya, isang bagay na hindi ko pa nakikita. Pagkabigla, pagtataka, o baka
Isang bakas ng init na matagal nang natabunan ng yelo. Hindi siya nagsalita. Tumalikod lang siya at umakyat sa kanyang opisina. Ngunit alam ko, nakita niya. At alam kong may nagbago. Nang matapos maligo ang mga bata at mahimbing nang natutulog sa kanilang mga silid, bumaba ako para tapusin ang paglilinis sa kusina. Nagulat ako nang makita ko si Dante doon, tahimik na nagpupunas ng mesa. "Sir," sabi ko, nagulat. "Ako na po dyan. Trabaho ko po yan." Hindi siya tumingin sa akin. "Okay lang," sabi niya. Ang boses ay mas mahina kaysa karaniwan. "Ang kalat na ito, it's a good kind of mess." Nagpatuloy kami sa paglilinis ng walang imikan. Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa amin. Nang sabay kaming yumuko para pulutin ang isang basahan na nahulog sa sahig, ang aming mga kamay ay nagdikit. Isang munting kuryente ang gumapang sa aking braso. Mabilis kong binawi ang aking kamay. Ang aking mukha ay biglang uminit. Nag-angat ako ng tingin at nakita kong nakatingin din siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing lamig ng dati. May kung anong kislap doon. Isang bagay na nagpatibok ng mabilis sa aking puso. "Sige po, sir. Akyat na po ako," sabi ko. Nauutal at mabilis na tumalikod bago pa niya makita ang pamumula ng aking mga pisngi. Nagmamadali akong umakyat. Ang puso ko'y kumakaripas na tila hinahabol ng isang kabayo. Pagdating sa aking silid, napasandal ako sa pinto at napahawak sa aking dibdib. Ano yon? Bakit ganito ang epekto niya sa akin? Ang amo kong malamig at walang puso, sa isang saglit, ay tila nagpakita ng isang bahagi ng kanyang sarili na hindi ko pa nakikita. At natatakot ako na ang bahaging iyon ay ang nagsimulang magpatibok ng aking puso. Ngunit habang ang isang munting pag-asa at kakaibang kilig ay isinisilang sa loob ng Hacienda del Sol Dorado, sa kabilang dako ng lungsod, isang anino ang naghahanda ng kumilos sa isang madilim at mamahaling restaurant kung saan ang bawat usapan ay isang sikreto. Nakaupo si Corazon Imperial. Ang ilaw mula sa kandila sa kanyang mesa ay nagbibigay liwanag sa kanyang perpektong mukha, ngunit nag-iiwan ng anino sa kanyang mga mata, mga aninong nagkukubli ng isang malalim na galit. Isang lalaking nakasuot ng makapal na jacket ang lumapit sa kanyang mesa. Hindi ito nagsalita. Inilapag lang nito ang isang plain brown na folder sa ibabaw ng puting mantel. Binuksan ni Corazon ang kanyang mamahaling pitaka. Kumuha ng isang makapal na sobre ng pera at marahang itinulak ito patungo sa lalaki. Kinuha ito ng lalaki ng walang reaksyon, inilagay sa loob ng kanyang jacket. Bago ito tumalikod para umalis, bahagya itong yumuko at nagsalita sa isang boses na halos pabulong. "Nandito na lahat ng impormasyon tungkol kay Liwayway Ramos," sabi ng lalaki. May tinatakbuhan siya sa probinsya niya. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at naglakad palayo. Naglaho sa dilim ng restaurant na parabang hindi kailanman nag-exist. Naiwan si Corazon na mag-isa sa kanyang mesa. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang kopita ng mamahaling red wine at uminom ng isang maliit na lagok. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa folder. Isang malamig. Halos hindi makitang mamangiti ang sumilay sa kanyang mga labi na kulay dugo. Sa wakas, gamit ang kanyang mga daliri na may perpektong pulang kuko, marahang binuksan ang folder. Sa loob, may mga dokumento at ilang mga litrato. Ang unang litrato ay nagpakita ng isang mas batang liwayway, nakangiti sa kamera, ngunit ang kanyang nangiti ay hindi kasing laya ng mga ngiting nakikita niya sa hacienda. May kung anong lungkot sa kanyang mga mata. Pero ang sunod na papel ang nagpangiti kay Corazon ng mas malawak. Isang kopya ng isang marriage contract. Liwayway Ramos. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay isang halimuyak ng lason at tagumpay. Sino ka nga ba talaga?
Isinara niya ang folder. Ang simpleng yaya, ang anghel na nagligtas sa mga pamangkin niya, ang babaeng unti-unting pumapasok sa puso ni Dante. Ngayon, hawak na niya ang sandata na wawasak sa lahat ng yon. Tingnan natin kung gaano katagal ang pananatili mo sa paraiso. Munting anghel, sabi niya sa hangin. Itinaas ang kanyang kopita na para bang may ka-toast. Ang laro ay ngayon palang magsisimula. Ang katahimikan sa aking opisina ay dati kong kapayapaan, ngunit ngayon ay tila isa na itong kulungan. Ang bawat sulok ay nangungusap, nagpapaalala sa akin ng mga tunog na wala rito. Ang halakhak ng aking mga anak, ang amoy ng cookies, ang init ng isang di sinasadyang pagdampi ng mga kamay sa kusina. Napahawak ako sa aking sentido. Ilang araw na ang nakalipas mula ng gabing iyon, ngunit ang imahe ni Liwayway na puno ng harina ang mukha, ngunit may ngiti sa mga labi, ay hindi maalis sa aking isipan. Ang babaeng iyon, pinapasok niya ang liwanag sa mga lugar na matagal ko nang isinara. At habang isang bahagi ko ang nagagalak, sa init na yon, isang mas malaking bahagi ang natatakot. Ang init ay kayang tumunaw. At kapag natunaw ang yelo, lalabas ang lahat ng sakit na itinatago nito sa ilalim. Ilang beses kong sinubukan na kausapin siya, na magtanong tungkol sa kanya, na sabihing, "Salamat." Ngunit sa tuwing magtatama ang aming mga mata, sa tuwing ngingitian niya ako ng bahagya, bumabalik ako sa pagiging bato. Mas madali, mas ligtas. Ang aking pag-iisip ay naputol nang bumukas ang pinto ng aking opisina. Si Corazon, nakangiti na naman ng matamis. Dante, tamang-tama ang dating ko. Naisip ko, maganda ang araw, bakit hindi tayo maglaro sa hardin? Para makasama ko naman ang mga pamangkin ko. Sabi niya, ang boses ay puno ng sigla na tila hindi natural. Bumaba kaming dalawa. At gaya ng dati, ang presensya ni Corazon ay agad na nagpabago sa kapaligiran. Ang mga bata na kanina lang ay masayang naglalaro ng bahay-bahayan, kasama si Liwayway, ay biglang naging mas formal. "Halik kayo, mga anghel ko," tawag ni Corazon. "Maglaro tayo ng habulan." Si Sinag, na laging handa sa laro, ay agad na tumakbo. Si Dalisay, na mas mahiyain, ay nag-atubili. Ngunit sa pag-udyok ni Corazon, sumali na rin ito. Si Tala ay nanatili sa tabi ni Liwayway. Mas gustong magbasa ng libro. Pinanood ko sila mula sa veranda. Nakita ko kung paanong ang mga mata ni Corazon ay hindi nakatuon sa laro, kundi kay Liwayway, na matiyagang tinutulungan si Tala sa isang mahirap na salita sa kanyang binabasa. Isang matalim na tingin ang dumaplis sa mukha ni Corazon bago ito muling ngumiti. "Dalisay, apo, dalian mo," sigaw ni Corazon. Habang si Dalisay ay tumatakbo sa damuhan, ang kanyang maliliit na paa ay halos hindi sumasayad sa lupa. "Mas mabilis pa." Si Dalisay ay tumawa, isang tunog na parang musika sa aking pandinig. Tumatakbo siya papalapit sa isang maliit na fountain na nasa gitna ng hardin. At doon nangyari ang lahat, sa isang kisap mata. Habang tumatakbo si Dalisay, biglang sumigaw si Corazon. Itinuturo ang isang puno sa kabilang direksyon. "Dalisay, apo, tingnan mo ang magandang paru-paro." Sa isang natural na reaksyon, biglang lumingon si Dalisay sa direksyong itinuro ng kanyang tiya. Ngunit ang kanyang mga paa ay patuloy sa pagtakbo pasulong. Ang biglaang pagpihit ng kanyang ulo ay sumira sa kanyang balanse. Isang maling tapak. Ang kanyang maliit na paa ay sumabit sa nakausling ugat ng isang puno. Narinig ko ang isang malakas na kalabog na sinundan ng isang nakakabinging iyak. Ang iyak ng aking anak. Bago pa man ako makagalaw, si Liwayway, na parang isang kidlat, ay binitawan ng libro at tumakbo papalapit kay Dalisay. Ngunit mas mabilis si Corazon,
Naunahan niya si Liwayway. Diyos ko, Dalisay, ang anak ko. Sigaw ni Corazon, dinadramatisa ang bawat salita. Binuhat niya si Dalisay na ngayon ay humahagulgol na, may gasgas sa tuhod na nagsisimula ng dumugo. Nang makarating ako roon, ang eksenang bumungad sa akin ay si Dalisay na umiiyak sa mga braso ni Corazon at si Liwayway na nakatayo sa gilid. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at pagkataranta. Humarap sa akin si Corazon, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kunwari galit at pag-aalala. Dante, tingnan mo ang nangyari. Sabi niya, ang boses ay malakas para marinig ng lahat. Kasalanan ito ng yaya. Nasaan ka ba, Liwayway? Hindi mo ba nakikita? Ang trabaho mo ay bantayan sila, hindi ang makipagkwentuhan lang. Lahat ng mata ay napunta kay Liwayway. Nakita ko ang gulat at sakit sa kanyang mukha. Pero, nagbabasa lang po kami ni Tala. Depensa niya, ang boses ay nanginginig. Kahit na, sagot ni Corazon, mas lalo pang hinigpitan ang yakap kay Dalisay. Responsibilidad mo sila. Paano kung sa bato tumama ang ulo niya? Paano kung mas malala pa rito ang nangyari? Hindi mo ba iniisip yon? Ganyan ka ba talaga kapabaya? Ang bawat salita ni Corazon ay parang isang martilyong pumupukpok sa aking ulo. Pabaya, responsibilidad, disiplina, ang mga salitang matagal ko nang pinanghahawakan. Tumingin ako kay Liwayway, naghahanap ng sagot, naghahanap ng kahit anong magpapatunay na mali si Corazon. Ngunit ang nakita ko lang ay ang kanyang mga matang ng lalaki, puno ng sakit at hindi makapaniwala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng babala ni Corazon, at ang sarili kong takot na magtiwala ay nagsanib-sanib. Ang init na nagsimulang tumunaw sa aking puso ay biglang nagyelo pabalik. Kailangan kong maging ama. Kailangan kong maging responsable. Kailangan kong ibalik ang pader. Huminga ako ng malalim, hinayaan ang lamig na muling bumalot sa aking pagkatao. Tumingin ako nang diretso sa mga mata ni Liwayway. Walang emosyon, walang bakas, ng kahit anong init na namagitan sa amin sa kusina. Trabaho mo lang ang gawin mo. Sabi ko, ang bawat salita ay matigas at mabigat na parang bato. Huwag ka nang lumagpas sa linya. Nakita ko ang pagkadurog sa kanyang mga mata. Isang munting kislap ang namatay, na para bang isang kandilang hinipan ng isang malakas na hangin. Tumango siya, hindi makapagsalita, bago yumuko at dahan-dahang tumalikod para kumuha ng first aid kit. Iniwan akong nakatayo roon kasama si Corazon, na ngayon ay may isang bahagyang halos hindi makitang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ang mga salita ni Dante ay mas masakit pa sa sampal. Trabaho mo lang ang gawin mo. Huwag ka nang lumagpas sa linya. Buong gabi, ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, paulit-ulit, na para bang isang parusa. Ang munting tulay na nagsimulang mabuo sa pagitan namin ay gumuho sa isang iglap, at ang pader na yelo sa pagitan namin ay mas tumaas at mas kumapal pa kaysa dati. Ginawa ko ang trabaho ko. Pinaliguan ko ang mga bata. Pinakain ko sila ng hapunan. Pinatulog ko sila. Lahat ay parang isang robot. Walang ngiti, walang kwento. Ang bahay ay muling binalot ng katahimikan na dati kong kinatatakutan. Ang init na dala ng tawanan at amoy ng cookies ay naglaho na para bang hindi kailanman nangyari. Nang hating gabi na, habang tinitiyak kong mahimbing ang tulog ng lahat bago ako matulog, narinig ko ang isang mahinang ubo mula sa silid ng mga bata. Pagpasok ko, nakita ko si Sinag na hindi mapakali sa kanyang higaan. Ang kanyang noo ay pinagpapawisan at ang kanyang paghinga ay mabigat. Nang hipuin ko ang kanyang leeg, nag-init ang aking palad. Nilalagnat siya at mataas ang lagnat niya. Ang unang pumasok sa isip ko ay tawagin si Dante. Ngunit ang alaala ng kanyang malamig na mga mata
at matitigas na salita ay pumigil sa akin. Ayokong marinig muli ang mga yon. Ayokong isipin niya na lumalagpas na naman ako sa linya. Kaya't nagpasya ako. Ako ang haharap dito. Kumuha ako ng palanggana na may maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Dahan-dahan kong pinunasan ang kanyang noo, ang kanyang mga braso at mga binti. Sa bawat pagpunas ko, bumubulong ako ng mga panalangin. Hindi mapakali si Sinag, panay ang ungol. Sa kanyang pagiging hindi komportable, isang salita ang paulit-ulit na lumalabas sa kanyang mga labi. Mommy, Mommy. Nadurog ang puso ko. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay. Shh! Andito lang si Ate Wei. Bulong ko. Hindi kita iiwan. Upang pakalmahin siya, sinimulan kong ikwento ang paboritong kwento ng aking ina, ang alamat ng alitap-tap. Ibinulong ko ito ng paulit-ulit. Ang aking boses ay ginawa kong mahinahon at malambing. Umaasang ang tunog nito ay magsisilbing duyan para sa kanyang magulong panaginip. Hindi ko na malaya ng oras. Ang buwan ay dahan-dahang naglakbay sa kalangitan. Ang mga kuliglig sa labas ay nagsimula nang tumigil sa pag-awit. Ang aking likod ay nangangalay na sa pagkakaupo sa gilid ng kama at ang aking mga mata ay mabigat na sa antok. Ngunit hindi ako umalis. Sa gitna ng kadiliman, isang siwang ng liwanag ang nagmula sa pinto. Nakita ko ang anino ni Dante Montesillo. Nakatayo lang siya roon, hindi gumagalaw. Pinapanood ako sa dilim. Hindi ko mabasa ang kanyang ekspresyon. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Naghihintay sa isa na namang sermon, ngunit wala siyang sinabi. Tumalikod lang siya at isinara ang pinto ng marahan. Ilang minuto ang lumipas, bumalik siya. May dala siyang isang tasa. Dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ito sa mesang katabi ng kama. Amoy kape. Hindi pa rin siya nagsasalita. Pinanood niya lang ako habang binabasa kong muli ang bimpo at ipinapatong sa noo ni Sinag. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati, ngunit sa pagkakataong ito, wala itong lamig. Nang ako'y tumayo para kumuha ng bagong tubig, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay halos pabulong, puno ng isang emosyon na hindi ko pa naririnig mula sa kanya. Salamat at patawad. Natigilan ako. Humarap ako sa kanya, nanlalaki ang mga mata. Nakatayo siya sa ilalim ng dim light ng lampshade at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagod at pagsisisi sa kanyang mga mata. Hindi ang malamig na amo, kundi isang amang nag-aalala. Isang taong nagsisisi. Tumango lang ako, hindi magawang magsalita. Ang simpleng salitang patawad ay sapat na para burahin ang lahat ng sakit na naramdaman ko. Kinabukasan, bumaba na ang lagnat ni Sinag. Ang tensyon sa bahay ay tila naglaho kasama ng kanyang sakit. Isang bagong, marupok na pagtitiwala ang nabuo sa pagitan namin ni Dante. Hindi na niya ako tinitingnan na parang isang empleyado lang at hindi ko na rin siya tinitingnan na parang isang halimaw. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit sa isang maliit na kabinet sa pasilyo sa utos ni Manang Elsa, may nahulog na isang kumpol ng mga susi. Karamihan ay luma at kinakalawang na. Ngunit may isang susi na naiiba. Maliit ito, gawa sa tanso, at may eleganteng disenyo. Ano po ito, Manang? Tanong ko. Sumilip si Manang Elsa. Ay, yan ang susi sa dating studio ni Senyora Amara. Sagot niya, ang silid sa dulo ng pasilyong ito. Mula nang mangyari ang nangyari, ipinagbawal na ni Sir Dante na may pumasok dyan. Isang hindi maipaliwanag na kuryosidad ang bumalot sa akin. Ang silid ng babaeng anino. Ang silid ng inang laging hinahanap ng kanyang mga anak. Gusto ko siyang makilala. Gusto kong maintindihan. Nang wala ng tao sa paligid, dinala ako ng aking mga paa sa tapat ng pintong iyon. Nanginginig ang aking mga kamay
habang ipinapasok ko ang susi sa seradura. Dahan-dahan itong umikot. Bumukas ang pinto. Isang amoy ng alikabok, pinatuyong pintura at turpentine ang sumalubong sa akin. Ang silid ay nababalot sa dilim, maliban sa isang sinag ng liwanag mula sa isang maliit na siwang sa bintana. Ang mga muebles ay natatakpan ng puting tela na para bang mga kaluluwang natutulog. Sa paligid, may mga canvas na nakasandal sa pader. Ang iba'y nakatakip. Ang iba'y nagpapakita ng mga hindi natapos na obra. Mga imahe ng magulong kulay at madidilim na hugis. Naglakad ako sa loob. Ang bawat hakbang ay maingat. May kung anong bigat at lungkot sa loob ng silid na ito. Ito ang santuwaryo ng isang pusong may dinaramdam. Sa likod ng isang malaking canvas na nakasandal sa pader, may isang bagay na nakaagaw ng aking pansin. Isang maliit, itim na libro na balat ang pabalat. Isang talaarawan. Alam kong mali. Alam kong ito na ang pinakamalaking paglampas sa linyang niyang iginuhit ni Dante. Ngunit ang pagnanais kong umunawa ay mas malakas kaysa sa aking takot. Dahan-dahan kong binuklat ang mga pahina. Puno ito ng magandang sulat kamay, mga tula, mga saloobin. Ngunit habang papalapit sa dulo, ang sulat ay nagiging magulo at padaskol-daskol. Binuklat ko ito sa huling pahina. May petsa. Ang petsa ng araw kung kailan siya namatay. Ang mga salita ay tila isinulat sa gitna ng isang bagyo. Ang tinta ay kumalat dahil sa mga patak ng luha. Binasa ko ito at sa bawat salita, ang hangin sa aking baga ay tila nauubos. Hindi ito tungkol sa mahinang puso. Hindi ito tungkol sa sakit. Ito ay isang paalam. Hindi ko na kaya ang dilim, Dante. Patawarin mo ako. Patawarin niyo ako, mga anak ko. Ang opisina ko ay ang aking kuta. Dito, ang bawat bagay ay may sariling lugar. Ang mga libro ay nakaayos ayon sa kulay at laki. Ang mga papeles ay nakasalansan ng perpekto. Ang kaayusang ito, ang aking kontrol, ang tanging bagay sa buhay kong ito na kaya kong kontrolin. Ngunit nitong mga nakaraang araw, kahit ang kaayusang ito ay hindi na kayang pakalmahin ang kaguluhan sa loob ko. Ang imahe ni Liwayway na nagbabantay kay Sinag buong gabi. Ang kanyang pagod na mukha, ngunit determinadong mga mata. Ang aking sariling mga salita. Isang pasasalamat, isang paumanhin, na tila nagbukas ng isang pinto na hindi ko na alam kung paano isara. Isang bahagi ko ang gustong buksan ito ng tuluyan. Ngunit ang takot na sa pagbukas nito'y bumuhos palabas ang lahat ng halimaw na matagal ko nang ikinulong, ay mas malakas. Nasa gitna ako ng pag-iisip na ito nang marinig ko ang isang mahinang katok sa pinto. "Pasok," sabi ko. Inaayos ang aking salamin. Ibinabalik ang maskara ng isang walang emosyong amo. Pumasok si Liwayway, ngunit iba ang itsura niya ngayon. Wala ang karaniwan niyang bahagyang ng ngiti. Wala ang kislap sa kanyang mga mata. Sa halip, ang nakita ko ay isang malalim na awa at lungkot. At sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Ang itim na talaarawan ni Amara. Dahan-dahan siyang lumapit sa aking mesa. Hindi siya nagsalita. Maingat niyang inilapag ang talaarawan sa ibabaw ng aking mga perpektong nakaayos na papeles na para bang isa itong babasaging bagay. Ang unang reaksyon ko ay galit. Isang nag-aalab na galit na nagmula sa takot. "Saan mo nakuha yan?" tanong ko. Ang boses ko ay malamig at matalim. "Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na pumasok sa silid niya? Sinabi ko sa'yo, Liwayway, huwag kang lalagpas sa linya." Inaasahan kong matatakot siya. Inaasahan kong yuyuko siya at hihingi ng tawad. Ngunit hindi. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at ang nakita ko roon ay hindi takot, kundi isang tapang na hindi ko alam na taglay niya.
Hindi na po ito tungkol sa linya, Sir Dante. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi na po ito tungkol sa akin o sa pagiging yaya ko. Tungkol po ito sa kanya. Itinuro niya ang tala-arawan. Tungkol po ito sa sakit na hindi nakita ng kahit sino. Tungkol po ito sa mga anak ninyo na hanggang ngayon ay hinahanap ang kanilang ina at ang nararapat sa kanila ay ang katotohanan. Bawat salita niya ay isang suntok sa aking sikmura. Ang pader na pinaghirapan kong itayo ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Wala kang alam, sabi ko. Ang boses ko ay nagsimulang manginig. Sinubukan kong kumapit sa galit sa huling piraso ng kontrol na mayroon ako. Wala kang alam sa pinagdaanan namin. Alam ko po kung ano ang nabasa ko, sagot niya. At sa pagkakataong ito, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. At ang nabasa ko ay hindi kwento ng isang mahinang puso. Ito ay sigaw ng isang kaluluwang nalulunod. Ang mga salitang iyon, isang kaluluwang nalulunod, biglang bumalik ang lahat. Ang mga huling buwan ni Amara. Ang kanyang mga matang laging walang buhay kahit papilit siyang ngumingiti. Ang mga gabing hindi siya makatulog. Ang mga araw na ayaw niyang bumangon sa kama. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin, "Pagod lang ako, Dante. Pagod na pagod lang ako." At naniwala ako. O mas tamang sabihin, pinili kong maniwala dahil mas madali iyon. Ang pader ay gumuho. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Ang aking paghinga ay naging mababaw. Ibinagsak ko ang aking sarili sa aking upuan. At doon, sa harap ng babaeng halos hindi ko kilala, ang dakilang si Dante Montesillo ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. Napahawak ako sa aking mukha at humagulgol. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas, masakit na hagulgol na nagmula sa kaibuturan ng isang pusong puno ng pagsisisi at kasalanan. Iniyak ko ang lahat ng luhang hindi ko iniyak sa kanyang libing. Iniyak ko ang lahat ng gabing pinilit kong maging bato. Iniyak ko ang bawat sana na bumulong sa akin gabi-gabi. Kasalanan ko, sabi ko sa gitna ng aking mga hikbi. Kasalanan ko lahat. Naramdaman ko ang marahang paglapit ni Liwayway. Hindi siya nagsalita. Naramdaman ko lang ang kanyang kamay sa aking balikat, isang marahan, nag-aalangang haplos. Hindi ko nakita. Pagpapatuloy ko, ang bawat salita ay isang pagpapahirap. Sa sinabi ng mga doktor, postpartum depression, malala raw. Ngunit para sa akin, para sa pamilya, hindi iyon pwedeng mangyari. Isang Montesillo, magpapakamatay, isang eskandalo, isang kahihiyan. Itinaas ko ang aking ulong puno ng luha at tiningnan siya. Kaya tinago ko. Ikinuwento ko sa lahat na inatake siya sa puso. Pinaniwala ko ang mga anak ko na ang mommy nila ay may mahinang puso para hindi nila isipin na iniwan sila, para protektahan sila. Pero ang totoo, ang sarili ko ang pinoprotektahan ko. Ang sarili ko mula sa katotohanang nabigo ako. Nabigo akong iligtas ang asawa ko. Ang sakit sa aking dibdib ay halos hindi ko na makayanan. Ang bigat ng aking sikreto ay dinudurog ako. Hindi ko siya nakita, Way. Bulong ko, ang kanyang pangalan ay dulas na lumabas sa aking bibig. Nalulunod na siya sa tabi ko, pero ang nakikita ko lang ay ang sarili kong anino. Inaasahan kong hahatulan niya ako. Inaasahan kong lalayo siya. Ngunit sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Dahan-dahan, niyakap niya ako. Isang yakap na puno ng pag-unawa, hindi paghusga. Sa una, nanigas ako. Ngunit ang init na nagmumula sa kanya ay tila tumagos sa lamig ng aking balat. Dahan-dahan, sumuko ako.
Niyakap ko siya pabalik at isinubsob ang aking mukha sa kanyang balikat. Umiiyak na parang isang batang nawawala. Sa sandaling iyon, sa gitna ng aking pagkawasak, naramdaman ko ang kapayapaan. Naramdaman ko ang pagpapatawad. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang malamig at matamis na boses ang bumasag sa aming katahimikan mula sa nakabukas na pinto. Ayan, sa wakas, nalaman na rin ng katulong ang maduming sikreto ng pamilya Montesillo. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. Nakatayo sa pintuan si Corazon, perpekto gaya ng dati sa kanyang damit. Ngunit ang kanyang mga labi ay may isang ngiti. Isang ngamong ngiting malamig. Isang ngiting nagtatagumpay. Ang init ng yakap ni Dante, ang bigat ng kanyang mga luha sa aking balikat, ang marupok na sandali ng aming pagiging isa sa gitna ng kanyang pagkawasak. Lahat ay biglang naglaho na parang bula sa isang iglap. Ang mga salita ni Corazon ay parang isang baldeng puno ng yelo na ibinuhos sa aming dalawa. Nagyayelo sa sandaling iyon at ginagawa itong isang babasaging alaala na ngayon ay basag na. Mabilis akong lumayo kay Dante na para bang napaso. Ang init sa aking mga pisngi ay napalitan ng nanunuot na lamig. Naramdaman kong muling bumalik ang lahat ng pader sa pagitan namin, mas matataas at mas matitibay kaysa dati. Dahan-dahang nagangat ng ulo si Dante. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad at sinubukang ibalik ang maskara ng kontrol at kapangyarihan. Ngunit huli na. Nakita na namin ni Corazon ang kanyang pagkawasak at alam kong gagamitin niya iyon laban sa kanya. Corazon, sabi ni Dante. Ang boses niya ay garalgal pa rin, ngunit pilit na pinatitigas. Anong ginagawa mo rito? Naglakad si Corazon papasok sa opisina. Ang bawat hakbang ay dahan-dahan at may kumpiyansa na para bang siya ang reyna at kami ang kanyang mga alipin. Ngumiti siya, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ano pa ba? Dinalaw ko lang ang mahal kong bayaw, pero mukhang may naistorbo akong madamdaming eksena. Tumingin siya sa akin, mula ulo hanggang paa, na may halong pandidiri at pagtatagumpay. Ang galing mo palang umarte, ano? Isang yaya sa umaga, isang taga-aliw sa gabi. Talagang sinusulit mo ang sahod mo. Tumigil ka, Corazon, mariing sabi ni Dante. Tumatayo. Wala kang alam sa nangyayari. Dyan ka nagkakamali. Sagot niya. Ang kanyang boses ay naging seryoso at puno ng lason. Lumapit siya sa mesa at idinantay ang kanyang mga palad dito. Alam ko ang lahat. Narinig ko ang lahat. Ang pag-amin mo. Ang sikreto ng perpektong pamilya Montesillo. Namilog ang mga mata ko sa takot. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Tumingin si Corazon kay Dante, ang kanyang ngiti ay nawala na, napalitan ng isang malamig na determinasyon. Isipin mo na lang ang headline sa mga dyaryo, Dante. Ang tunay na kwento sa likod ng pagkamatay ni Amara Montesillo. Isang trahedya, isang iskandalo, isang kwento ng isang asawang pabaya na hindi man lang nakita ang pagdurusa ng kanyang kabiyak. Paano kaya yon makakaapekto sa mga anak mo? Sa kanilang paglaki, malalaman nila na ang mommy nila ay hindi isang anghel na may mahinang puso, kundi isang babaeng sumuko at iniwan sila. Huwag mong idamay ang mga anak ko dito, sigaw ni Dante. Ang kanyang kamao ay nakakuyom sa gilid. Hindi ko sila idadamay. Ikaw ang gumagawa niyon, sagot ni Corazon. Kalmado pa rin. Pero pwede nating iwasan ang lahat ng ito. Mayroon akong isang simpleng solusyon. Huminga siya ng malalim na para bang ninanamnam ang bawat sandali. Simple lang ang gusto ko. Una, paalisin mo ang babaeng yan. Sabi niya, itinuro ako na para bang isa akong basura. Ngayon din. At pangalawa, ibibigay mo sa akin ang buong kontrol sa pagpapalaki sa mga pamangkin ko.
Ang kanilang pag-aaral, ang kanilang kinabukasan, lahat ay dadaan sa akin. Ako ang magiging ina nila, ang inang hindi nagawang maging si Amara, at ang inang hinding-hindi magiging ang isang katulong na tulad niya. Natigilan ako. Ito pala ang plano niya. Hindi lang paghihiganti, kundi kapangyarihan. Control. Bago pa man makasagot si Dante, lumapit sa akin si Corazon habang si Dante ay nakatalikod. Gulong-gulo ang isip. Bumulong siya sa akin. Ang kanyang hininga ay malamig at may amoy ng mamahaling pabango. At ikaw, Liwayway Ramos, o kung sino ka man talaga, bulong niya. Akala mo ba hindi ko alam? Ang pagtakas mo mula sa probinsya, ang isang kasunduan, isang lalaking hindi mo mahal na dapat ay pakakasalan mo. Tumakas ka, hindi ba? Iniwan mo ang pamilya mo sa kahihiyan. Ang dugo sa aking katawan ay tila nagyelo. Paano? Paano niya nalaman? Ang sikretong itinatago ko sa lahat, ang dahilan kung bakit ako napadpad dito, ay nasa mga kamay na pala ng aking pinakamatinding kaaway. Wala na akong takas. Naramdaman ni Dante ang pagbabago sa hangin. Humarap siyang muli. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito nang makita niya ang aking pamumutla at ang takot sa aking mga mata. Anong sinabi mo sa kanya? Tanong ni Dante kay Corazon. Ngumisi si Corazon. Ang huling alas niya. Wala naman. Ipinapakita ko lang sa kanya na ang mga sikreto, gaano man kaliit, ay laging lumalabas. Naglakad siya pabalik sa may pinto at kinuha ang isang pamilyar na brown folder na nakasandal sa pader. Ang folder mula sa restaurant. Ang katapusan ko. Inihagis niya ito sa ibabaw ng mesa ni Dante. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng opisina. Tanungin mo siya, Dante, sabi ni Corazon. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Tanungin mo kung sino ba talaga ang pinapasok mo sa pamamahay mo. Ang mga mata ni Dante ay napako sa folder, pagkatapos ay sa aking mukha. Ang bahagyang tiwala na kanyang ipinakita, ang marupok na ugnayan na aming binuo, ay nakita kong naglaho sa isang iglap na palitan ng luma at pamilyar na pagdududa na ngayon ay may kasama ng bakas ng pagkakanulo. Nakatayo lang ako roon, hindi makagalaw, hindi makahinga. Nahuli na ako sa isang laro kung saan hindi ko alam. Nakasali pala ako. Ako ang unang natalo. Ang hangin sa loob ng opisina ay napakabigat. Halos hindi na ako makahinga. Ang bawat tibok ng aking puso ay isang malakas na dagundong sa aking dibdib. Isang paalala na ang mundo ko ay malapit ng gumuho. Ang aking mga mata ay nakatuon kay Dante. Nagmamakaawa, naghahanap ng kahit isang bahidadang tiwala. Isang sinag ng liwanag na kakapitan. Ngunit ang nakita ko lang ay ang unti-unting pagbabalik ng yelo sa kanyang mga mata. Ang marupok na tulay na aming tinawid kanina lang ay ngayon ay abo na. Dahan-dahan, kinuha ni Dante ang folder. Bawat kilos niya ay tila tumatagal ng isang oras. Bawat tunog, ang pagkaluskos ng papel, ang kanyang mabigat na paghinga, ay parang isang hatol na malapit ng ipataw sa akin. Binuksan niya ito. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha habang binabasa niya ang mga nilalaman. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkadismaya at pagkatapos ng isang malamig na galit na dulot ng pakiramdam ng pagkakanulo. Totoo ba ito? Tanong din niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ramdam ko ang bigat sa likod ng bawat salita. Hindi siya tumitingin sa akin, kundi sa isang piraso ng papel, ang marriage contract. Mayroon ka dapat asawa? Hindi ako makasagot. Ang dila ko ay tila nakatali. Anong sasabihin ko? Na isa yung kasunduan para mabayaran ang utang ng aking pamilya? Na tumakas ako dahil hindi ko kayang ibenta ang aking kaluluwa?
Na lahat ng ginawa ko ay dahil sa desperasyon. Sa kanyang mga mata, lahat ng iyon ay magiging kasinungalingan lamang. Sino ka ba talaga, Liwayway? Tanong niyang muli. Sa wakas ay tumingin sa akin. Ang pagtawag niya sa aking pangalan ay hindi na kasing lambing ng dati. Ngayon, ito'y isang akusasyon. Nakatayo si Corazon sa gilid. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Isang ngiti ng tagumpay ang nakapinta sa kanyang mga labi. Siya ang nanalo. Dante, pakinggan mo ako. Nagsimula ako. Ang aking boses ay isang pakiusap. Pakinggan ka? Putol niya. Ang kanyang boses ay biglang tumaas. Para ano? Para makarinig ng isa na namang kasinungalingan? Ang resume mo, isang kasinungalingan. Ang pagkatao mo, isang kasinungalingan. Lahat ba ng ipinakita mo sa akin, sa mga anak ko, ay kasinungalingan din? Ang bawat salita ay isang saksak sa aking puso. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang mga papel. Isang kasinungalingan. Lahat. Ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng aking mga anak, ang babaeng pinakitaan ko ng aking kahinaan, ay isang estrangherong may tinatagong sikreto. Ang isip ko ay naguguluhan. Sa isang banda, ang banta ni Corazon tungkol sa sikreto ni Amara. Sa kabilang banda, ang pagkakanulo ng babaeng nasa harapan ko. Pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng dalawang nag-uumpugang pader. At sa gitna ng lahat, ang aking mga anak, ang kanilang kaligtasan, ang kanilang kapayapaan. Tumingin ako kay Corazon. Nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Gagawin niya ang sinabi niya. Wawasakin niya ang alaala ng kanilang ina. Tumingin ako kay Liwayway. Nakita ko ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakikita ko na lang ngayon ay ang kanyang mga kasinungalingan. Paano ako magtitiwala sa kanya? Paano ko ipagkakatiwala ang aking mga anak sa isang taong hindi ko lubos na kilala? Kailangan kong pumili. Ang kahihiyan ng aming pamilya o ang pagtitiwala sa isang sinungaling. Ang kapayapaan ng aking mga anak o ang pananatili ng babaeng ito. At sa aking kaduwagan, sa aking takot, pinili ko ang mas madaling daan. Pinili kong iligtas ang aking sarili. Huminga ako ng malalim. Pinatay ang lahat ng emosyon sa aking puso. Tiningnan ko si Liwayway, ang babaeng nagdala ng liwanag, at nagpakita sa akin ng aking sariling kadiliman. Umalis ka na, sabi ko. Ang mga salita ay lumabas sa aking bibig na parang lason, walang buhay, walang pakiramdam. Umalis ka na. Ang dalawang salitang yon ay tumatak sa aking pandinig. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng kanyang pag-amin, ng kanyang mga luha, ng aming yakap, ito na lang iyon. Dante, pakiusap. Sinabi kong umalis ka na. Sigaw niya, at sa pagkakataong yon, ibinato niya ang folder sa sahig. Ang mga papel ay nagsikalat na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Ang mga bata, na marahil ay naririnig ang sigawan, ay dumating. Tumakbo sila papasok sa opisina. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkalito at takot. Papa, anong nangyayari? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngumiti si Corazon sa kanila. Isang ngiting nakakakilabot. Mga anghel ko, sabi niya. Aalis na ang yaya ninyo. Nagsinungaling kasi siya sa atin. Hindi pala siya totoong yaya. Hindi totoo yan, sigaw ni Sinag. Agad na tumakbo sa akin at yumakap sa aking mga binti. Mabait si Ate Way. Ate Way, huwag kang umalis, sabi ni Dalisay. Humahagulgol na, kumakapit sa aking kamay. Ngunit si Dante ay hindi tumingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa akin, malamig at walang awa.
Ang kanyang katahimikan ang pinakamasakit na sagot. Wala na akong magagawa. Dahan-dahan kong inalis ang pagkakayakap ni Sinag at ang pagkakahawak ni Dalisay. Bawat kilos ay parang isang pagpilas sa aking sariling laman. Tumingin ako kay Tala. Nakatayo lang siya roon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit hindi galit sa akin, kundi sa kanyang ama. Ayaw namin sa'yo. Ikaw ang masama. Sigaw niya kay Dante bago tumakbo palabas ng silid, kasunod ang kanyang dalawang kapatid. Naiwan kaming tatlo sa opisina. Ako, si Dante, at ang nagtagumpay na si Corazon. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Tumalikod ako at naglakad palabas. Bawat hakbang palayo sa opisinang yon ay isang hakbang palayo sa pamilyang nagsimula ko ng ituring na sa akin. Bawat hakbang sa mahabang pasilyo ay isang hakbang pabalik sa buhay na aking tinakasan. Nang makarating ako sa malaking pinto ng mansyon, hindi ako lumingon. Alam kong kung lilingon ako, hindi ko nakakayaning umalis. Binuksan ko ang pinto at humakbang palabas, pabalik sa mundo kung saan ako nag-iisa. Paalam, Hacienda del Sol Dorado. Paalam, Tala, Sinag, Dalisay. Paalam, Dante. Nakatayo lang ako, hindi makagalaw. Pinapanood siyang maglakad palayo hanggang sa maglaho ang kanyang anino. Narinig ko ang pagsara ng pinto. Isang tunog na tila isinara na rin ang huling bintana ng liwanag sa bahay na ito. Mabuti na lang at natapos na yon, sabi ni Corazon mula sa aking likuran. Hindi ko siya sinagot. Ang tanging naririnig ko lang ay ang iyak ng aking mga anak mula sa kanilang silid at ang nakabibinging katahimikan na iniwan ni Liwayway. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa dilim ng aking opisina. Ang buong bahay ay tahimik. Tahimik na nakakatakot. Walang kumain ng hapunan. Ang mga bata ay nagkulong sa kanilang silid at kahit anong pakiusap ni Manang Elsa ay hindi sila lumabas. Sa gitna ng kadiliman, isang maliit na puting papel ang dahan-dahang isinuksok mula sa ilalim ng pinto ng aking opisina. Kinuha ko ito. Isa itong ibong papel. Ang uri ng ibon na laging ginagawa ni Liwayway. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuklat ko ito. Sa loob, nakasulat ang sulat kamay ni Tala, ang pinakamatanda at pinakamatalino kong anak. Ang mga salita ay simple lang, ngunit ang bawat letra ay tila isang punyal na itinarak sa aking puso. Pinalayas mo ang aming Liwayway, Papa. Ngayon, dilim na ulit. Ang katahimikan sa aking opisina ay hindi na katahimikan. Isa na itong ingay. Isang dagundong ng aking mga pagkakamali, ng aking kaduwagan. Hawak-hawak ko ang ibong papel na gawa ni Tala. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Binasa ko ang mga salita ng paulit-ulit hanggang sa ang bawat letra ay tila isang nagbabagang bakal na tumatatak sa aking kaluluwa. Pinalayas mo ang aming Liwayway, Papa. Ngayon, dilim na ulit. Liwayway, ang kanilang Liwayway, ang kanilang binmin, ang babaeng nagdala ng kulay sa kanilang abo na mundo, ang babaeng nagturo sa kanila kung paano muling tumawa, ang babaeng tinuruan akong muling makaramdam. At ako, sa sarili kong mga kamay, ang pumatay sa liwanag na yon. Hindi ko napigilan ang mga luha. Bumagsak sila sa papel. Ginagawang malabong mantsa ang tinta. Isang patak para sa aking pagkabulag kay Amara. Isang patak para sa aking takot kay Corazon. At isang buhos para sa sakit na idinulot ko kay Liwayway at sa aking sariling mga anak. Napatayo ako. Ang pag-upo sa dilim ay hindi na isang pagpipilian. Ang pagtatago sa likod ng mga pader ng aking opisina ay isang kaduwagan na hindi ko na kayang sikmurain. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na ginagawa ko ito para protektahan ang aking mga anak. Ngunit ang katotohanan ay sinasaktan ko sila. Inilalayo ko sa kanila
Ang nag-iisang tao na nagparamdam sa kanila na buo sila muli. Inulit ko ang aking pagkakamali kay Amra. Pinili ko ang katahimikan at takot sa halip na ang pag-ibig at katotohanan. Hindi na muli. Parang isang baliw, kumaripas ako palabas ng opisina. Nabangga ko ang isang maliit na mesa at ang mga gamit dito ay nagsilaglagan, ngunit hindi ko iyon pinansin. Sir Dante, saan po kayo pupunta? Tanong ni Manang Elsa na nasalubong ko sa pasilyo, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi ko siya sinagot. Nagpatuloy ako sa pagtakbo. Kinuha ko ang susi ng aking sasakyan mula sa lalagyan nito at halos masira ko ang pinto sa aking pagmamadali. Nagsisimula ng umambon. Perpekto. Isang ulan na sasalamin sa bagyo sa loob ng aking dibdib. Pinaandar ko ang sasakyan at ang mga gulong ay umikit sa basang semento. Minaneho ko ito na parang wala nang bukas. Ang aking mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa manibela. Ang aking mga mata ay nakatuon sa daan. Ngunit ang aking isip ay nasa iisang lugar lamang. Ang terminal ng bus. Sana hindi pa huli ang lahat. Pakiusap. Huwag mo muna siyang hayaang umalis. Ang bawat pulang ilaw trapiko ay isang kalbaryo. Ang bawat sasakyan sa aking harapan ay isang hadlang. Nang sa wakas, ay narating ko ang terminal. Ang ambon ay isa ng malakas na ulan. Ipinark ko ang sasakyan kung saan-saan at tumakbo ako palabas. Hindi alintana ang basang-basa kong damit at buhok. Ang terminal ay halos wala ng tao. Ang malamig na hangin at ang tunog ng malakas na ulan ay nagbibigay ng isang malungkot na pakiramdam. Hinanap ko siya sa bawat sulok. Ang aking puso ay kumakabog sa takot. Paano kung nakaalis na siya? Paano kung huli na ako? At pagkatapos, nakita ko siya. Nakatayo siya sa ilalim ng isang nag-iisang ilaw poste na bahagyang gumagana. Ang kanyang likod ay nakaharap sa akin. Yakap-yakap niya ang kanyang sarili mula sa lamig. Ang kanyang nag-iisang maleta ay nasa kanyang paanan. Isang maliit at malungkot na figura na tila handa ng lamunin ng gabi. Wey! Ang sigaw ko ay halos hindi marinig dahil sa lakas ng ulan. Ngunit lumingon siya. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata nang makita niya ako. Basang sisiw, humihingal, at desperado. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan. Bawat hakbang ay isang pag-amin sa aking kasalanan. Anong ginagawa niyo rito, sir? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa lamig. At marahil, sa sakit. Huwag kang umalis, sabi ko. Ang aking boses ay basag. Pakiusap, huwag kang umalis. Umiling siya, yumuko para iwasan ang aking tingin. Wala na akong babalikan pa, sir. Malinaw na po ang lahat. Hindi, sabi ko. At sa wakas ay nasa harapan na niya ako. Hinawakan ko ang kanyang mga braso, marahan ngunit may diin, para harapin niya ako. Ang ulan ay dumadaloy sa aming mga mukha, na para bang sinusubukang hugasan ang lahat ng sakit sa pagitan namin. Mali ako, wey. Maling-mali ako. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na humahalo sa ulan. Bakit ngayon lang? Bakit kung kailan wasak na ang lahat? Dahil duwag ako, aminado ko, ang bawat salita ay isang pait na kailangan kong lunukin. Isang duwag. Natakot akong harapin ang multo ni Amara. Natakot ako sa banta ni Corazon. At higit sa lahat, natakot ako sa nararamdaman ko. Pinili ko ang madaling daan, ang pamilyar na lamig, dahil natakot ako sa init na dala mo. Patawarin mo ako. Umiling siyang muli, sinusubukang bawiin ang kanyang mga braso. Hindi ganoon kadali, Dante. Alam ko, sabi ko, hinigpitan ang aking hawak. Hindi ako humihingi ng madaling kapatawaran. Humihingi ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon para itama ang lahat. Bumalik ka, Way.
Hindi bilang yaya ng mga anak ko. Natigilan siya, naghihintay. Bumalik ka bilang kakampi ko. Tulungan mo akong harapin si Corazon. Tulungan mo akong sabihin ang katotohanan sa mga anak ko. Tulungan mo akong buuin muli ang tahanang ito. Dahil hindi ko kaya ng mag-isa, kailangan kita. Inilabas ko ang basang ibong papel mula sa aking bulsa. Ipinakita ko ito sa kanya. Sabi nila, pinalayas ko raw ang kanilang liwayway. Way, bumalik ka. Ibalik mo ang liwanag sa kanila. Sa akin. Nakatitig lang siya sa akin. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. Ang ulan ang tanging saksi sa aking pagsusumamo. Ang aking puso, na matagal nang nagyelo, ay ngayon ay sumisigaw ng kanyang pangalan. Matagal siyang hindi sumagot. At sa bawat segundong lumilipas, pakiramdam ko ay dinudurog ako. Ngunit pagkatapos, sa gitna ng malakas na ulan, nakita ko siyang dahan-dahang tumango. Isang maliit, halos hindi makitang pagtango. Pero para sa akin, iyon ang pagsikat ng araw. Bumalik kami sa hasyenda. Ang biyahe ay tahimik, ngunit hindi na ito ang malamig na katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga hindi pa nasasabing salita ng isang bagong pag-asa. Bago kami bumaba ng sasakyan, hinawakan ko ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito binawi. Magkahawak kamay kaming pumasok sa malaking pinto. Ngunit ang inaasahan naming tahimik na bahay ay hindi ang aming naabutan. Ang mga ilaw sa sala ay nakabukas lahat. Naroon ang mga tiyuhin at tiyahin ko, ang abogado ng pamilya. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Corazon na para bang isang reyna sa kanyang trono, nagsasalita sa kanila. Nagpapatawag siya ng isang pulong ng pamilya. Nang makita nila kaming dalawa na magkahawak kamay, lahat sila ay natigilan. Isang ngiti ng pagkainis at paghamon ang sumilay sa mga labi ni Corazon. Ngunit hindi na ako natatakot. Humigpit ang hawak ko sa kamay ni Liwayway. Humugot ako ng lakas mula sa kanya. Naglakad kami papalapit. Ang atensyon ng lahat ay nasa amin. Tumigil kayong lahat, sabi ko. Ang aking boses ay malakas, matatag, at puno ng awtoridad na matagal ko nang iwinaksi. May kailangan kayong malaman. Ang sala ng mansyon, na karaniwang isang lugar ng marangyang katahimikan, ay ngayon ay puno ng isang mabigat na tensyon na halos hinihiwa ang hangin. Ang mga mata ng buong angkan ng Montesillo ay nakatuon sa amin, sa magkahawak naming mga kamay ni Dante. Nakita ko ang paghuhusga sa ilan, pagtataka sa iba, at sa mga mata ni Corazon, isang purong hindi natitinag na galit. Anong ibig sabihin nito, Dante? Ang unang bumasag sa katahimikan ay isang matandang tiyuhin, si Don Ricardo. Sino ang babaeng ito? At anong klaseng pulong ito, Corazon, na ipinatawag mo sa gitna ng gabi? Ngumiti si Corazon. Muling sinusuot ang kanyang maskara ng isang nag-aalalang kamag-anak. Tito, iyan po mismo ang gusto kong ipaliwanag. Ang babaeng iyan, sabi niya, itinuro ako na may pandidiri, ay isang manloloko, isang takas na may madilim na nakaraan, at ginagamit niya ang kahinaan ng aking bayaw at ang kawalang malay ng aking mga pamangkin para... Tama na, Corazon. Ang boses ni Dante ay hindi malakas, ngunit ito'y puno ng isang bigat at awtoridad na nagpatigil sa lahat. Binitawan niya ang aking kamay, ngunit hindi para lumayo, kundi para humakbang pasulong. Inilalagay ang kanyang sarili sa pagitan ko at ng kanilang lahat. Isang tagapagtanggol. Humarap siya sa kanyang buong pamilya. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga balikat, ngunit nang magsalita siya, ang kanyang boses, kahit puno ng sakit, ay matatag. Ako ang may kasalanan, simula niya.
Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa silid. Ako ang nagsinungaling sa inyong lahat. Naglakad siya papunta sa gitna, sa ilalim ng naglalakihang chandelier. 2 taon na ang nakalipas nang mawala si Amara. Ang sinabi ko sa inyo, ang sinabi ko sa buong mundo, ay inatake siya sa puso. Isang kasinungalingan iyon. Narinig ko ang mga bulungan, ang mga gulat na reaksyon. Nanatiling tahimik si Corazon, nagmamasid. Marahil ay iniisip na ito pa rin ay bahagi ng kanyang plano. Ang katotohanan, pagpapatuloy ni Dante, ang kanyang boses ay nagsimulang mabasag. Ay matagal nang may sakit si Amara. Isang sakit na hindi nakikita ng mata. Isang sakit na dahan-dahang lumamon sa kanyang kaluluwa. Ang asawa ko, si Amara, ay nagpakamatay dahil sa matinding depresyon. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ito ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Nakita ko ang pagbagsak ng mga panga, ang mga luhang namumuo sa mata ng isang matandang tiyahin. Ang katotohanang matagal nang ibinaon ay ngayon ay nakahandusay sa kanilang harapan, hubad at masakit. Itinago ko ito, aminado ni Dante. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Itinago ko dahil sa takot, sa kahihiyan, dahil sa pride ng pamilya Montisillo, at higit sa lahat, dahil sa sarili kong kaduwagan. Hindi ko matanggap na nabigo ako bilang asawa. Hindi ko nakita ang kanyang pagdurusa, at ang sikretong yon ang naging lason na unti-unting pumatay sa tahanang ito. Tumingin siya ng diretso kay Corazon, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang apoy sa kanyang mga mata. At ang sikretong ito, ang trahedyang ito, ay ginamit niya. Sabi ni Dante, itinuro si Corazon. Ginamit niya para takutin ako, para kontrolin ako. Binantaan niya akong isisiwalat ang lahat kung hindi ko palalayasin si Liwayway at ibibigay sa kanya ang kontrol sa aking mga anak. Sinungaling! Sigaw ni Corazon. Sa wakas ay nawala na ang kanyang pagkakalmado. Dante, nababaliw ka na ba? Pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan? Tumawa si Dante, isang tawang walang saya. Sinira mo ang natitirang pag-asa ng pamilyang ito para sa sarili mong kasakiman. Alam mo ang pinagdadaanan ng kapatid mo, pero wala kang ginawa kundi manisi. Ang lahat ng mata ay napunta ngayon kay Corazon. Ang paghuhusga, ang galit. Corazon, totoo ba ito? Tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi. Hindi totoo yan. Lasing lang siya. Ginayuma siya ng babaeng yan. Depensa ni Corazon. Ngunit ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Ang kanyang kastilyo ng kasinungalingan ay gumuho na. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang mahinang iyak mula sa may hagdanan. Nakatayo roon ang 3 bata, sina Tala, Sinag, at Dalisay. Nakarinig sa lahat. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa sa luha, puno ng sakit at pagkalito. Nang makita sila ni Dante, tila naglaho ang lahat sa silid. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang malalim na pighati. Dahan-dahan, lumakad siya papalapit sa kanila. Ang buong angkan ay nanonood, hindi makahinga. Lumuhod si Dante sa harapan ng kanyang 3 anak. Inilalagay ang kanyang sarili sa kanilang level. Ang malaki at makapangyarihang lalaki ay ngayon ay isang amang nagmamakaawa. Tala, Dalisay-lisay, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang basag na bulong. Mga anak ko, patawarin niyo si Papa. Kinuha niya ang kanilang maliliit na kamay. Nagsinungaling ako sa inyo. Ang mami ninyo, sobrang mahal na mahal kayo. Pero may sakit siya. Isang sakit sa puso at isip na sobrang bigat. At hindi siya natulungan ni Papa. Patawarin niyo ako kung naging malamig ako.
Kung iniwan ko kayo sa dilim. Natakot lang si Papa. Pero tapos na yon. Hindi ko na kayo iiwan ulit. Ang mga bata ay humahagulgol. At sa isang kilos na hindi inaasahan ng lahat, sabay-sabay silang tumakbo, hindi lang para yakapin ang kanilang ama, kundi para yakapin din ako. Niyakap ni Sinag ang aking baywang, isinubsob ni Dalisay ang kanyang mukha sa aking tagiliran, habang si Tala ay hinawakan ng aking kamay at ang kamay ng kanyang ama. Pinagsasama kaming lahat. Naramdaman ko ang pagyakap ni Dante sa aming lahat. Bumubuo ng isang bilog, isang pamilya, isang basag na pamilyang ngayon, sa gitna ng katotohanan at mga luha, ay nagsisimula ng mabuo muli. Nang matapos ang yakap, at habang ang pamilya ay dahan-dahang lumalapit para aluin ang mga bata at harapin ang isang hiyang-hiyang si Corazon, naiwan kaming dalawa ni Dante na magkatitigan sa gitna ng lahat. Ang ingay sa paligid ay tila naglaho. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha. Ngunit ngayon ay mayroon ng liwanag. Ang liwanag ng isang bagong umaga. Ang kanyang boses ay mahina. Halos para sa aming dalawa lang. Kaya mo bang mahalin at patawarin ang isang duwag na tulad ko? 6 na buwan ang lumipas. Ang Hacienda del Sol Dorado ay isa ng ibang lugar. Ang mga pader na dati sumisip-sip sa bawat tunog ay ngayon ay tila nagkakalat ng mga ito. Ang halakhak ni Sinag habang hinahabol ang isang paru-paro. Ang mahinang pagtugtog ng piano mula sa mga daliri ni Tala. Ang masayang huni ni Dalisay habang dinidiligan ang mga halaman. Ang mansyon na dati isang marangyang libingan ng mga alaala ay ngayon ay isang tunay na tahanan. Ang pagbabago ay pinakakita tuwing umaga. Sa malaking hapagkainan, kung saan dati tanging ang tunog ng mga kubyertos ang maririnig, ngayon ay puno na ito ng buhay. Papa, tama po ba tong sagot ko sa math? Tanong ni Tala. Itinutulak ang kanyang notebook papunta kay Dante. Ngumiti si Dante. Ibinaba ang hawak na tasa ng kape. Wala na ang dating malamig at abalang negosyante. Sa halip, isang ama ang nakaupo roon. Ang mga mata ay puno ng pasensya. Tingnan natin, nak. Sinuri niya ang mga numero. Ang kanyang noo ay bahagyang nakakunot sa konsentrasyon. Magaling. Tama lahat. Ako rin, Papa. Tingnan mo yung drawing ko. Sabat ni Sinag. Iwinawagayway ang isang papel na puno ng makukulay na guhit. Sa kabilang dulo ng mesa, tinutulungan ni Liwayway si Dalisay na hiwain ang pancake nito. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang. Ngunit ang liwanag sa kanyang mga mata ay mas maningning pa kaysa sa lahat ng chandelier sa bahay na yon. Hindi na siya ang yaya. Isa na siyang ilaw. Pagkatapos ng gabing iyon, ang gabi ng pag-amin, maraming nagbago. Si Corazon, sa kahihiyan, ay umalis ng bansa. Ang pamilya Montesillo, bagamat nasaktan sa katotohanan, ay dahan-dahang natutong magpatawad at umunawa. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa loob ng 5 taong nakaupo ngayon sa hapagkainan na ito. Natuto si Dante na maging ama. Natutunan niyang ang pagiging ama ay hindi lamang pagbibigay ng pangangailangan, kundi pagbibigay ng presensya. Natuto siyang makinig sa mga kwentong hindi binibigkas at yakapin ang mga luhang hindi ipinapakita. Si Liwayway naman ay natutong magtiwala. Natagpuan niya ang isang pamilyang hindi siya hinusgahan sa kanyang nakaraan, kundi minahal siya dahil sa kung sino siya. Habang inaalagaan niya ang mga bata, nag-aaral din siya sa gabi, kumukuha ng mga online courses sa child psychology, tinutupad ang isang pangarap na matagal na niyang ibinaon. At ang mga bata, natuto silang muling maging bata. Nang hapong iyon, dinala nilang 5 ang mga puting rosas sa sementeryo. Ang araw ay papalubog na, nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa paligid. Hindi na ito isang lugar ng purong kalungkutan. Ngayon,
Isa na itong lugar ng kapayapaan. Magkakasama nilang nilinis ang puntod ni Amara. Inalis nila ang mga tuyong dahon at inilagay ang mga sariwang bulaklak sa florera. "Hi, Mami!" bulong ni Dalisay. Hinahaplos ang malamig na marmol. "Nag-bake po kami ulit ni Ate Tala kahapon. Sana natikman niyo po." Lumapit si Dante at lumuhod sa tabi ng puntod. Hinawakan niya ang pangalang nakaukit dito. Wala na ang bigat ng kasalanan sa kanyang mga mata. Tanging pag-unawa at pagmamahal na lang ang natitira. "Salamat, Amara." Bulong niya. Sapat lang para marinig ng hangin at niliwayway na nakatayo sa kanyang likuran. "Salamat sa mga anak natin at salamat sa paggabay mo sa amin. Natagpuan na namin ang aming bagong liwayway." Tumingin siya kay Liwayway. Isang ngiti na puno ng pasasalamat ang nasa kanyang mga labi. Ngumiti si Liwayway pabalik. Isang ngiting nagsasabing naiintindihan niya. Hindi nila binura ang alaala ni Amara. Sa halip ginawa nila itong isang bituin. Isang permanenteng bahagi ng kanilang kalangitan. Isang paalala ng isang pag-ibig na nagbigay daan sa isang bagong pag-ibig. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, umakyat silang 5 sa isang maliit na burol na tanaw ang buong hasyenda. Naupo sila sa damuhan, magkakasama, hinihintay ang pagsikat ng araw. Pinanood ni Dante si Liwayway habang nakatingin ito sa paparating na liwanag. Naalala niya ang kanyang tanong 6 na buwan na ang nakalipas. "Kaya mo bang mahalin at patawarin ang isang duwag na tulad ko?" Ang sagot ni Liwayway ay hindi isang salita. Ang sagot niya ay ang bawat araw na pinili niyang manatili. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa kanya tuwing umaga. Ang bawat paghawak ng kamay sa gitna ng gabi. Ang pagbuo ng isang pangarap sa tabi niya. Dahan-dahan, hinawakan ni Dante ang kanyang kamay. Lumingon si Liwayway sa kanya. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng ginintuang sinag ng umaga. Sa tabi nila, ang 3 bata ay nagtatawanan habang hinuhuli ang mga hamog sa kanilang mga palad. Walang salitang namagitan sa kanila. Hindi na kailangan. Sa mga mata ni Liwayway, nakita ni Dante ang kanyang tahanan. Sa mga mata ni Dante, nakita ni Liwayway ang kanyang katuparan. Habang ang unang sinag ng araw ay tuluyang sumilip sa abot tanaw, nagpinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Dahan-dahang inilapit ni Dante ang kanyang mukha kay Liwayway. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At doon, sa tuktok ng burol, sa pagsalubong sa isang bagong umaga, ibinigay nila sa isa't isa ang isang halik. Isang halik na hindi lasang lason, kundi lasang pag-asa. Isang halik na hindi nagmamadali, kundi payapa. Isang halik na nagsasabing, "Nandito na ako, nakauwi na ako." Ang Hacienda del Sol Dorado, ang trangga ng ginintoang araw, ay sa wakas ay nabuhay ayon sa pangalan nito. Hindi dahil sa yaman o karangyaan, kundi dahil sa init at liwanag ng isang pamilyang binuong muli ng mga piraso ng basag na puso, pinagdugtong-dugtong ng pasensya, pinatibay ng katotohanan, at pinag-alab ng isang pag-ibig na kasing dalisay at kasing ganda ng isang bagong Liwayway. Ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa isang perpektong pamilya, kundi tungkol sa isang pamilyang totoo. Isang pamilyang natutong ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar, kundi isang pakiramdam. At ang pakiramdam na yon ay ang pag-ibig na naghilom sa lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Dante at Liwayway. Isang kwentong isinilang mula sa abo ng kalungkutan at pinagyabong ng walang hanggang pag-asa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong paglalakbay kasama ko sa bawat kabanata. Ang pagsama ninyo sa akin sa pagbuo ng mundong ito ay isang karangalan na hindi ko malilimutan. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ramdam ko ang bigat ng pighati ni Dante, ang tapang na nakakubli sa likod ng takot ni Liwayway, at ang sigaw ng mga pusong nangungulila ni Natala, Sinag,
at dalisay. Sila ay naging bahagi na rin ng aking buhay at ang paglaya nila mula sa kadiliman ay naging tagumpay ko na rin. Ang bawat luha at ngiti nila ay naging luha at ngiti ko rin. Sana po ang kwentong ito ay mag-iwan sa atin ng isang mahalagang paalala na sa likod ng bawat pader na yelo ay may pusong naghihintay lang na matunaw, na ang tunay na pagpapatawad sa iba at lalo na sa ating sarili ay ang susi sa isang bagong umaga. At kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may sisikat na liwayway. Ang inyong mga komento, ang inyong mga reaksyon, ang bawat pusong inyong ipinadala, iyan po ang nagsisilbing inspirasyon sa akin. Nais kong marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Ang inyong boses ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa panibagong kwento, manatili po tayong mapagmahal at puno ng pag-asa. Muli, maraming salamat po.